natin ang stewardship of treasure sa ngayong linggo na ito. No? At itong ating talata ay familiar po sa atin. No? Ito ay lagi nating binabasa. Pero alam ko, sa bawat pagharap natin sa mga talata, sa banal na kasulatan, laging mayroong ipinapahayag ang Panginoon na may bago. No? Hindi naman na bagong katuruan, but the same teaching. Pero yung mensahe ng Panginoon ay lagi nating nagkakaroon ng rema sa ating buhay. Ayan. At dito po sa unang bahagi, na kung saan sa engkwentro ng ating Panginoong Hesus sa isang tao, wala siyang binanggit, basta sabi niya, isa sa mga taga roon sa lugar na yun, ay lumapit sa ating Panginoong Hesus. Lumapit siya, at ano ang sadya niya sa paglapit sa ating Panginoong Hesus? Sabi niya, Guro, no, iutos po ninyo sa aking kapatid na paghatian namin ang aming mana. Although itong tao na ito, hindi niya alam yung kanyang ginagawa sapagkat wala sa papel ng ating Panginoong Hesus ang maghati sa mga mana nila, kanilang kayamanan. Sapagkat sumagot ang ating Panginoong Hesus, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At agad lumipat ang ating Panginoong Hesus sa isang usapin, sa isang isyu na higit na mahalaga. Pero sa katunayan, yung issue po ng paghahatian ng mana, sa practice ng mga Hudyo, ang panganay ay mayroong say sa mana. Mas malaki ang porsyento ng hati ng nakakatandang kapatid. Habang papabata yan, papaliit yung hatian nila. Kung 5 kayo, kung bunso ka, mas kakaunti sa'yo sa dulo. Yung panganay, siya yung merong mas malaki. Talagang kabisado nila yung tungkol sa mga mana-mana na yan, yung pagkahati-hati. Ganun pa man kung ang sinasabi nito ay maaring dalawa lang sila. No? At itong lumapit sa ating Panginoong Hesus ay hindi siya panganay. Kasi kung panganay siya, hindi na niya gagambalain si Jesus para tulungan siyang paghatian nila yung kanilang mana. Ang issue sa lalaking ito na lumapit, no, sapagkat agad isinip ni Jesus yung usapin, yung kanilang pag-uusap. Ang issue sa lalaking ito, sa taong ito na lumapit sa ating Panginoong Hesus upang hatiin ang kayamanan ay wala namang problema sa kanila na kung dalawa lang kayo at ano ba ang magtutulak sa isang tao para paghatian na sana yung kayamanan. Kung magkagud naman kayong magkapatid, di ba okay lang naman na hindi na hatiin? Sa tingin ninyo, kung mayroong magkapatid dito, okay lang ba na huwag nang joint joint account na lang kayo? Pero mukhang itong isa na ito, itong isang anak na ito, ayaw niyang mayroong kasabit. Ayaw niyang mayroong ka-joint doon sa kanyang, sa ari-arian. Gusto niyang maging independent sa kanyang kapatid. Ayan, ganyan ba ang practice din ng maraming Pilipino, ng tao, sa pangkalahatan? Na mas gusto yung magsarili doon sa property. Kasi mahirap may di ba? At ang totoo sa atin nga dito sa iba't ibang dako natin, nababalitaan po natin na maski magkapatid ay talagang nagpapatayan dahil sa mga mana-mana. So itong tao na ito, gusto niya na maging independent sa kanyang kapatid.
At parang nakikita natin na ang kanyang pagmamahal sa kanyang kayamanan ay mas higit kaysa doon sa pagmamahal niya sa kanyang kapatid. Oh, nakita po ninyo, no? Mas mahal niya yung kayamanan kaysa sa kanyang kapatid. So yung relationship nila sa magkapatid, mas baliwala yon kaysa doon sa kanyang kayamanan na tatanggapin. Kaya po, dahil dito, tinukoy ng ating Panginoong Hesus yung mas higit na problema sa taong ito. The real issue dito sa lalaking ito. Hindi binanggit kung, pero most likely ito ay lalaki. No. Ang tinukoy ng Panginoong Hesus na suliranin na problema ng taong ito ay nandun sa verse 15 na sinabi niya, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, greediness, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. At tinukoy ng Panginoon yung greediness o kasakiman. So nakita niya dito sa taong ito yung espiritu ng greediness o ng kasakiman. At mamaya tingnan natin yung inilarawan ng ating Panginoong Hesukristo. Selfishness. At siguro, napag-usapan din namin ito kagabi sa mga kalalakihan. At ito ang isang problema sa ating lipunan. No? Just kwan lang naman, na nagiging problema kung bakit ang kalagayan natin, ang ating bansa ay ano ba sa tingin nyo ang aming bansa? Humihirap ba? Umuunlad ba tayo? Akala lang natin umuunlad, pero lalong naghihirap. Ano? Kasi lumalaki yung ating utang. Lumalaki yung ating utang. Ano na? 17.2 trillion na. Trillion dollar pa yata yun US dollar yun. O di ano na yun? Billion na sa peso. Habang habang lumilipas naman yung mga taon, hindi naman po yan nababawasan. Kailan lang yan? 12. Kailan lang yan ay nasa 6 lang dati. Tapos naging na. Sino ba yung sinundan ni President Duterte? Sino ba sinundan niya? Si Noynoy. Nasa 6 lang dati yan. After ni Digong, nagtag ng 7, naging 12. 12. Lalo ng pandemic, ang lakas. Nung pumasok si BBM, wala pang 6 na taon, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ilan na yung nadagdag? Ang dami na. Another 3 years pa. Ilang trillion pa. Baka pag alis ni BBM, 20 na yan. Tapos, sinong susunod? Ewan ko. Kung sino. Ilan pa ang madadagdag? Kaya, ilang taon pa, magiging 100 trillion na yan. No? Kasi ang kawawa yung mga younger generation sa atin, siguro yung mga anak, apo, yung mga may edad na, matatanda, no? Well, hindi naman natin masasabing maunang mamamatay. Hindi naman. Kasi hindi naman natin alam ang buhay natin. But then, kasi nga ang nakikita nating problema sa ating bansa ay sa tingin natin ito, no? Yung masyadong ng mga natin. Corruption. Ano bang corruption? Ano bang ugat nito? Yung pagiging makasarili. Ganit sa no? Kung ang budget ng isang tulay ay 1 billion, kalahati lang doon ang mapupunta sa materials. Mantakin mo yon. Kalahati lang ang mapuwi sa materials. Higit pa nga, baka nga mas malaki pa yung mawawala doon para sa dapat niyang puntahan. Kaya, 10 taong ginawa, 1 truck lang ang dumaan, bagsak. Yung kagagawang rock shield ng Cannon Road. Mabuti nakadaan kami minsan.
Pero ngayon ay wala na. At makita mo naman yung poste, no? Napakaliit doon sa ano. Sabi ko. Kaya hanggat ganyan kaya panalangin ho natin na sana ang magagawa natin may pag-asa pa ba tayo? Mawawala ba yung corruption na yan? Mayroon naman po siguro sapagkat kaya namang baguhin ng Panginoon ang mga tao. Basta tayo ay magpatuloy na manalangin. Kasi meron naman ho tayo nakikitang mga politiko na matuwid naman, no? Matuwid naman. Sana maging presidente si Vico, no? Yan. Although, hindi ko naman sinasabing perfect siya, pero mukhang maayos ang kanyang pamamalakad sa Pasig, no? Kaya, well, ang Panginoon ang tutulong sa atin. So, selfishness, ito ang problema natin sa kalagayan ng ating buhay, no? So, kaya inilarawan ng Panginoon ang isang dito sa issue ng sabi po dito sa verse 15, uri ng kasakiman, no? Sa issue ng kasakiman, inilarawan ng Panginoon sa pamagitan ng isang talinhaga tungkol sa isang mayaman. Isang mayaman, may-ari ng malawak na sakahan at umani ng sagana, umani siya ng marami. At ang kanyang problema ay sana ganun ang problema natin. Kasi wala siyang mapaglagyan ng kanyang mga ari-arian, no? So ang ginawa niya, giniba niya ang kanyang, pinalaki niya yung kanyang kamalig, no? Pero dito sa mga salita niya, makikita ho natin yung mga salita na nagdi-describe ng pagiging makasarili, no? Puro yung ako, wala na ako mapaglagyan, ano yung aking gagawin. So, parang lahat ng bagay na ito ay inaano niya sa kanyang sarili. 6 times yung salitang para sa aking sarili, ako, no? Talagang siya, ang akala niya, yung kayamanan na kanyang tinanggap ay talagang para lang sa kanya. No? Mamaya tingnan natin. Dinadissect lang muna natin sa ngayon. At hindi man lang niya naisip na bigyan ng bonus yung kanyang mga tauhan. No, mga tauhan. Sinong may tauhan dito? Si Awardi kanina, meron siyang 10, no? No. Ang maganda niyan kapag biglang kumita ng malaki, no? Bonus din yung mga tauhan, di ba? Ganun ba yung mga ito? Kuya yung mga tauhan. Ito kasi ay hindi man lang niya inisip, gumanda yung ani ko. Mabigyan nga ng dagdag bonus itong aking mga tauhan. Dapat ganun sana yung kanyang ginawa. Hindi niya naisip yung mga naghirap na mga, hindi naman siya yung nagsakay. Mayroong mga tao siya eh. Pero sana ay yung dating 5 kaban na parte, ginawa man lang sana niyang, no? 5 kaban, naging 6 na kaban, mga ganun. Dinagdagan man lang niya, no? So, hindi man lang siya nagbigay ng pasasalamat sa Panginoon sa kanyang tremendous harvest. Lahat ay ako. Ang kanyang problema ay hindi yung kanyang kayamanan, kundi yung kanyang selfish hoarding, no? Yung kanyang magiging makasarili. At in fact, sa panahon natin sa ngayon, sino ba ang mga nagho-hoard ng mga ari-arian, ng mga products? Sino ang mas mayroong nagho-hoard, yung mga nagtatago ng kayamanan? Di ba yung mga may kaya, yung mga businessman din, tatago nila yan. I-hoard nila yan. At ang totoo mga kapatid, sa buhay natin, yan ang katotohanan. Ang katotohanan pa sa ngayon, mas nakikita natin yung mga sabihin nating under poor people, sa middle average, yung hindi sa mayaman, mas nakikita pa natin na itong mga tao na ito ang nagbabahagi ng kanilang mga anything that they can share to people, no? And some poor people share unselfishly with people in need.
but others hoard a piece of bread, no? So the problem is not wealth but selfishness. Hindi po problema yung kayamanan, no? Baka sabihin nating problema yung kayamanan, hindi po. Ang problem dito ay yung naghahawak ng kayamanan, yung selfishness. Kaya ano ang sabi ng Panginoon dito in verse 21 to 20, sa huling talata, 20 to 21, ngunit sabi sa kanya ng Diyos, hangal sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Kanino ngayon mapupunta ang inilaan mo para sa iyong sarili? At ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Siguro gusto natin dito, papaano maging mayaman sa paningin ng ating Panginoon at ayaw nating maging dukha sa paningin ng Panginoon. Pwede nating baguhin yung kung kayo yung magbabago doon sa teksto na yon. No. Na karapat dapat ano yung dapat na gawin ng taong ito. So ito yung ating titingnan. Papaano na tayo magiging kalugod-lugod at mas maging mayaman tayo sa harap ng ating Panginoon. So ito yung mga nakita nating wala sa taong ito na dapat nating magkaroon. Ito yung pagiging iakma natin sa stewardship of treasure. Una, kailangan nating magpapasalamat, no? Be thankful to God for our blessing. Ito yung wala sa tao na ito. Hindi niya inoffer ang pasasalamat sa ating Panginoon, no? Pangalawa ko nang narinig na hindi ko nabasa ko ba narinig ko ba sa TV o sa social media na merong isang businessman na bakit daw siya magpapasalamat sa Diyos sa mga blessing. Kasi nagsikap naman daw siya, no? Dugot pawis daw siya eh. Bakit ko i-ascribe sa Panginoon yung tagumpay? Dapat sa akin. Sabi niya, kasi ako yung nagsikap. Ako yung nagtrabaho ng nagtrabaho. So, meron akong nabasang ganon. I can't remember yung author nito. Pero yun nga, pangalawang nakarinig ko, meron akong narinig din. Na inaangkin nila yung lakas, yung kapangyarihan na kanilang ginugol marahil doon sa kanilang tagumpay. And in that way, hindi nila ina-ascribe sa Panginoon. So this rich man in the parable offers no thanksgiving to God for the plenty of his harvest. Kaya ito ang tingnan natin para tayo ay maging mayaman sa paningin ng Diyos, tayo ay magkaroon ng pusong mapagpasalamat. Amen po ba? Sa lahat ng pagkakataon, sa mayroon at wala, tayo ay magpasalamat lagi sa Panginoon. Amen po ba? Ikalawa, ito ay nangangahulugan ng pagiging katiwala. Ito na yung stewardship natin. Stewardship of treasure. God blesses us to be a blessing to others. Yan po, isang katotohanan. Naniniwala ba tayo na tayo ay kayang pasaganain ng Diyos? Kung yan ang kailangan ninyo, kung yan ang kailangan natin, kaya tayong pasaganain ng Diyos. Itong lalaki ito na umani, nangangahulugan na ang Diyos kayang payamanin ang sino man. Tingnan nyo, naging sagana siya at wala siyang mapaglagyan ng kanyang kayamanan. Giniba yung kamali. Kung sasabihin na po yun, kung yaman ba ang kailangan mo, ibibigay ko yan sa iyo. Sino may gusto ng kayamanan? Huwag ho kayong magalit sa kayamanan. Kayamanan is a blessing. Sino gustong yumaman? Yan. Yung iba kasi ayaw eh. Kunwari. Masarap maging mayaman, di ba? Masarap maging maraming pera. Sana all. Kaya ng Panginoon yan. Bakit nga hindi? Bakit nga hindi? Kaya tayong payamanin ng ating Panginoong Isus, ng ating Panginoong Diyos. Tingnan nyo, pinayaman yung ating iglesia. O, di ba? Kung aasahan lang natin kung tayo-tayo, wala.
No, nagpapapaypay pa rin tayo ngayon siguro. Ganun, no? Ganun. Pero kinaya ng Diyos ang sa tingin natin ay hindi natin kaya. Pagkat walang imposible sa ating Panginoon. Yan ang ating tingnan. Kaya lang, dapat nating tingnan na sa tuwing tayo ay pagpapalain ng Panginoon, tayo ay payayamanin ng Panginoon, mayroong purpose yan. Mayroong purpose. Kaya sa mga businessman natin, dalawa dito, tumindig kanina, businessman natin. Isang contractor, isang businessman din. Kung nakikita nyo kayo ay pinapasagana ng Panginoon, may purpose yan. No? And the purpose is not only for yourselves, kundi para sa iba. Laging kasama ang kapwa. No? Kaya masarap maging kapwa. Ano? Magiging kapwa tayo ni Awardy. Ano, Awardy? Kami kapwa mo. Ni architect. Kami yung kapwa mo. Kami yung kapwa. kung ipopromote ka sa trabaho, may purpose yan. No. Hindi mo isipin, ako, saan ko kaya dadalhin yung sweldo ko? Siyempre, pag prinomote ka, aangat ng ilang porsyento yung, sweldo mo. Ipinopromote ka ng Panginoon dahil meron siyang purpose na hindi lamang sa sarili natin. Ngayon, when you start to think na yung lahat ng yon ay sa'yo at sa'yo, matutulot ka dito sa taong binabanggit dito. Mawawala ang lahat. Kaya wag nating kalilimutan, God has always a purpose why God blesses us. Maging ang ating simbahan, tayong lahat, bakit blessed tayo? Because God wanted that we are also to be a blessing to others. Huwag nating kalilimutan na pinagpala yung simbahan natin, maging pagpapala tayo sa marami. No? Ang sabi ng hindi raw masyadong apektado dito sa Upper Cavite, starting Dasmariñas, Upland. Ang Imos kasi ngayon, base sa datos, ang malubhang nasalanta. Pero sa damage sa property, hindi naman kasi lumubog ngayon, bukas wala naman na yung tubig. Hindi masyado yung length of Kaya kung tayo, nakita natin, hindi tayo apektado, naapektuhan yung ibang lugar, tayo yung tayo yung gagamitin ng Panginoon na tutugon sa kanilang mga pangailangan. At sila yung biktima, tayo yung patuloy na tutugon. God blesses us to be a blessing to others. Yan po ang nais ng Panginoon. Hindi tayo nabubuhay para sa ating sarili lamang. Lagi nating tatandaan na kapag tayo ay pinapasagana ng Diyos, kapag tayo pinapasagana ng Diyos, yan ay hindi lamang para sa iyo. Narinig niyo ba yun? Sabihin mo nga, kasama din ako dyan. Baka naman. Kasama ang bawat isa dyan. At lalo tayong patuloy na i-bless ng ating Panginoon. See what God did dito sa kwento. Pinasagana niya Pinasagana niya yung mamang magsasaka na ito. Hanggang sa gibain na niya yung kanyang kamaling. Nagkamali lamang siya. Kaya gusto nating ituwid sa pamagitan nito na kapag tayo ay ibinebless ng Panginoon, huwag natin siyang tularan, kundi isipin natin ang iba. Tayo ay maging mabuting katiwala sapagkat nagsisimula yan sa katuruan na tayo ay katiwala ng Panginoon sa mga pagpapala. Hindi talagang sa atin yan. Oo, pansamantala, sa'yo yan ipapahawak ko sa'yo. No, pagkakatiwala ko sa'yo. No. Kung sabi nga nila, walang napupunta sa kusina na hindi nauulingan. Mayroong ganoong kasabihan, di ba? Kung ipinahawak man sa'yo ng Panginoon yan, din ikaw,
Makikinabang ka rin doon, mauulingan ka din, magiging bahagi ka din doon sa blessing na yon. Yun ang gustong sabihin. No? So, yun yung pangalawa. No? Pangatlo, it means generosity. Ito rin yung wala dito sa mamang ito. Kanyang inangkin lamang yung kayamanan na ibinigay sa kanya. Hindi siya naging generous. Ano bang ibig sabihin ng generous? Galante. Tama ba yan pag sinabing galante, generous? Mapagbigay. Mapagbigay. Is a giver. No? I-define natin. Ano bang generous? Kapag ba konti ang bigay, hindi ba siya generous? Kailangan ba ang generous ka laging marami? Sa tingin ko, hindi. Hindi doon sa dami nung ibinibigay yung sinasabing generous. Maski maliit yan, makikita mo ang isang tao na generous. Hindi rin ibig sabihin na napagkala kayong ibinigay, giver. Hindi rin. So ano ba ang totoong diwa ng pagiging generous? Giving generously does not necessarily mean giving much. Kundi ito yung kahandaan, it is the readiness, pagiging handa ng ating puso, the readiness of our heart to share and impart to the best of our ability. Kung anong mayroon ka, nakakayanan mo ay handa ka at willing ka na maging bahagi, na mag-share sa kung ano ang mayroon ka. Hindi yung nahihirapan ka, hindi yung lahat-lahat sa iyo, kundi kung ano yung mayroon ka. Masaya ka. No? Hindi ka napipilitan. May special offering na naman, pastor. Ano ba yun? No? Bakit pa kailangan natin mag-special offering sa mga bubong ng mga simbahan natin sa ibang lugar? No? Last Sunday, meron tayong special offering sa Amadeo. Huwag kayong a-absent, ha? Sa last Sunday ng August. Oy, na-announce ko na. Absent na kayo sa last Sunday ng August kasi may special offering sa bubong ng Amadeo UMC. No? Sinasabi ko ito para mag-ipon kayo, mga kapatid, na sa last Sunday ng August, mayroong special offering para sa bubungan ng Amadeo UMC. No? Sabi niyo sa sarili, hindi ko absent. Mag-iipon na ako ngayon. Paghahandaan ko na ngayon. Di ba? Mas maganda. Kasi yung bigla-bigla, mayroong special offering. Di ba? Mas maganda yung diwa na, maganda. Meron tayong pagkakataon muli na makatulong doon sa isang church natin sa Amadeo. Yun, yung diwa na yun. Hindi man marami. Hindi man marami. Kung ikaw ay masaya, masaya tayong, siguro, 10 pako man lang ako doon, okay na ako doon. Kasi kailangan ng pako, di ba? Ano bang gamit ngayon? Yung tornilyo na. Kasi kahoy pa rin naman yung kanilang bubong kahoy pa rin. Mukhang wala pang budget para palitan yung kahoy. Yung yero lang muna. Kaya nandun yung kahandaan, nandun yung kasiyahan, na tayo ay maging bahagi. Yan ang isang totoong generous na puso. Pero kung generous ka, madaming bigay mo, masaya ka, lalong magandaan kung sapat-sapat yung ating ibibigay. Generosity. Speaking of generosity, last na to. Yesterday, binanggit itong ginagawang pagtulong ng United Methodist Church Committee on Relief. Alam nyo, nakaka-proud. Not to the proud na tinataas natin ang ating iglesia, no? Kundi sinasabi that the United Methodist Church is the isang simbahan na kung tumulong is very holistic in approach. Lahat ng aspeto. Kaya when we learn about these things, talagang magmamalaki tayo sa Panginoon na we are in the United Methodist Church na kapag tumulong tayo talagang lahatan sa lahat ng aspeto mula hallelujah hanggang doon sa mga pangailangan ng mga kababayan natin, timba, tabo, bangka, na mga kailangan ng ating mga kababayan.
So alam niyo po, napakataas ng standard ng pagbibigay ng tulong ng UMCOR. Ano? Mayroon tayong special offering dyan, mga March pa, no? Sabi nga nila, pag nagbigay ho sila ng bigas, ang UMCOR, hindi 5 kilo. Hindi 5 kilo, hindi 10 kilo. Minimum, isang sako, 25 kilos of rice. Kung mayroon pa yung 50, ang ibinibigay nila ay 50 kilos of rice. Hindi nila hinahati yan. Binibigay nila yan doon sa mga taong, lately sa Noveleta, talagang isa-isang kaban ang ibinigay nila. Hindi yung paunti-unti. Sapagkat naniniwala sila na yung dangal nung kanilang binibigyan na magkaroon ng sapat, hindi siya kapiraso lamang, kundi ito yung paniniwala ng ating church na ito. At sa kanilang tinutulungan, hindi lamang mga membro ng United Methodist Church. Alam niyo po, ang karamihang natutulungan ng UMCOR, hindi membro. Hindi membro. Yung iba daw nagre-reklamo. Bakit kami membro, hindi nabibigyan? Biro ng mga, gusto niyo bang bahain muna kayo? Para makareceive ka ng, gusto mong bahain ka para makareceive ka ng tulong. Okay lang, mas maganda na hindi tayo yung tumatanggap. Kasi ibig sabihin yan, okay tayo. Mas maganda na tayo yung ginagamit ng Panginoon para maging bahagi, matulungan ng ating mga kapatid. So, sa tatlong ito mga kapatid, sa tatlong bagay na ito, magagawa natin na mabuting katiwala ng ating Panginoon at magiging sagana tayo. We will be rich toward heaven. Lagi tayong magpasalamat una sa ating Panginoon sa lahat ng bagay na tinatanggap natin. Kilalanin natin na ang Diyos ang lahat ng nagbigay sa atin. Pangalawa, tayo po ay maging mabuting katiwala, at kung tayo ay pinapasagana ng Panginoon, tayo po ay maging pagpapala sa iba. Huwag tayong magsawa. Huwag tayong magsawang magbahagi ng pagpapala, ng blessing sa iba. At kung sinasabi ko nga, if God will continue to bless you, i-bless mo ang bawat isa. At pangatlo, we must be generous to one another. Ipamuhay natin ang pagiging generosity o generous sa bawat isa. Maging masaya tayo na maglingkod sa pamagitan ng mga kayamanang ipinagkakatiwala sa atin ng ating Panginoon. God bless us all at patuloy po tayong pagpalain, pasaganain ng biyaya ng ating Panginoong Diyos.